Magandang gabi mga Koys! Music here again and welcome to another vlog. So for those of you guys na hindi pa nagsasubscribe sa ating channel, guys, appreciate if you can like, share, and subscribe to our channel para update you sa mga videos na ina-upload ko. And for today, pupunta tayo ng Makati dyan sa may M2 Garage dahil i-claim natin yung prize natin sa paraffle ni Chigi Philippines. Yay! So maraming salamat kay Boss Jerry and sa Chigi Philippines for doing the raffle, and nagkaroon tayo ng chance na manalo ng tire pressure monitoring system. Well, actually hindi naman tayo nanalo, pero si chairman yung nanalo. Pero of course kay Mikey pa rin mapupunta yung premyo na yon. So congratulations Mikey! Actually mga quiz, matagal ko nang pinaplano na kumuha ng tire pressure monitoring system kasi nakailang beses na rin ako nakaranas na naflatan during long ride, and nakakatakot mga quiz, as in nakakatakot yung experience na yun. May one time na kasama ko si Babzilla tsaka si JR Kenyaan sa may Pampanga. Nung pumunta kami sa opening ng Secmoto outlet sa Pampanga. Shoutout kay Quiz Mike Miranda. Nung pauwi kami mga Quiz, napansin ko parang gumigewang, para ako nag-i-slide sa likod. As in, ang tagal. Tapos dumating sa point na sobrang grabe na yung slide sa likod. So ang ginawa ko, ako yung sweeper nun. So huminto ako. Pagkahinto ko, nakita ko running flat na. And buti na lang, hindi pa kami nakakapasok sa NLEX pauwi nun. So naghanap lang kami ni Babzilla ng vulcanizing shop para matapalan yung gulong ni Mikey that time. Pero yun, sobrang nakakatakot yung ganung experience. Actually, after na experience na yun mga Koys, na-OC ako sa gulong ko. So every time na nag-ride, kahit sa Vespa, every time na pupunta ng opisina, lagi kong pinapakiramdaman yung gulong kung malambot na. Kasi syempre, kapag curve ka, tapos malambot yung gulong mo, kasi sobrang lambot, delikado, di ba? And ang maganda doon sa tire pressure monitoring system nila is pwede kang mamili kung internal or external valve cap yung ilalagay mo. So ang alam ko yung napanalunan natin is external cap. Yung internal cap, ilalagay mo siya sa loob ng gulong. So magpapatanggal ka ng gulong. Pero okay lang kasi gusto ko rin naman yung external cap para pwede ko siyang malipat kapag ginagamit ko si BB naman, kasi dito siya ikakabit kay Z900 RS At least kapag nag long ride gamit ko yung Vespa, malilipat ko siya ron. And another thing na nagustuhan ko ron is maliit lang yung aparato niya. Maliit lang yung gadget dito, parang mga ganyan lang ata, tapos ilalagay lang sa handlebar. And for me mga quiz, to be honest, nakikita ko siya as necessity sa mga riders ngayon. So I recommend mga quiz, kung meron kayong mga natatabi or may extra kayo, pag-ipunan talaga yung tire pressure monitoring system. Alam ko medyo mahal yung tire pressure monitoring system, pero ano ba naman yung presyo na yun sa safety nyo, di ba mga quiz? Importante pa rin kapag nagra-ride tayo, makabalik tayo sa family natin ng safe and sound. And hindi lang naman tire pressure monitoring system yung products nila, meron din silang USB na external na kinakabit sa handlebar kung yung mga bike nyo walang USB slot. And meron din sila nung pinagmamalaki nilang CarPlay. Yung CarPlay, yun yung device na separate sa dash mo, na parang dashboard din. And sa CarPlay na yun, alam ko makikita mo yung mga messages, meron siyang built-in na Waze, para talaga siyang separate na instrument panel na bongga. And isa pang gusto ko doon sa products ni Chigi is yung dashcam nila. Meron silang front and rear dashcam. And for me, isa rin yun sa mga gusto kong ilagay sa motor. Kasi protection natin mga riders na yun, di ba? Ako, mga quiz, kapag hindi ako nagbablog, nakakawit pa rin to sa akin. Kasi parang dashcam nga yan Hindi natin alam kung anong pwede mangyari. At least kapag may mga wag naman sana, may mga aksidenteng mangyari, meron kang video proof sa mga naganap. Follow nyo yung Facebook page nila, Chigi Philippines, para update kayo and makita nyo yung mga latest products nila. And hopefully, makahiram tayo ng test unit ng CarPlay tsaka ng dashcam nila para ma-review natin ng in-depth and mapakita namin sa inyo mga quiz kung gaano yung effect ng CarPlay tsaka ng dashcam sa ating mga nagmumotor. Yan, exit tayo Buendia. Tapos ikot lang tayo sa may loob papuntang Camagong. Okay mga quiz, bubuksan ko muna yung ating visor dahil nagpapag ang aking salamin. M2 Moto Garage. Alam ko na sa kaliwa yun. Wala ka pa yung signage niya. M2 Motorcycle Garage. Yan, dyan tayo. Hindi kaya ito yun. Ayun.
Boss Jerry. Slow. Okay. Si King nandun. Si Bossing King, oh. May nilalaro. So yung mga kuys, nandito tayo sa M2 Motor Garage. Dito yan sa May Camagong, Makati. Yung daming bikes dito. Harley. Yung gustong-gusto natin, Harley, oh. Or 90. So, 650 o 400? 400. 400. Zero auto. Talaga? Tapos for sale na? Kasi ito, ilan auto nito? 700 na lang. 700 lang. Ito, 3,800. 376, sorry. Grabe. For sale. For sale na agad? Ito din. Ang cute naman ng ano nito, color nito. Limited. 719. Astig. Okay, halika Ken. Halika dito. Punta ka dito. I-introduce lang ito dun sa produktong napanalunan mo. No? Ito yung Yan! CDI natin. Mm-hmm. Ito yung flagship model namin, AI05. Mm-hmm. Ito yung smart system natin sa riding. Meron ka ditong screen, Android capable yan, yung Android Auto. Apple CarPlay as well. Bukod doon, meron ka pang security ng onboard dashcam. Wow! Pero ano yun, sir? I-clear ko lang, wireless CarPlay. Wireless connection. So, pwede mong itago yung phone mo sa bulsa mo habang ano mo yan, habang gamit mo yan. Pero, huwag mo na rin tago sa bulsa mo kasi meron tayong Qi CG2. Ooh. Wireless charger yan sa phone. Ah, talaga? Yung mga quiz, oh. Astig, oh. CG2 wireless na phone holder and mount. So basically, vibration dampened na din siya. Yung maganda dito, unlike yung mga chipipay na ni-screw pa, ito, quick release yan. Wow. So pagka pasok mo dyan, salpak, Ang galing, charge. Astig. Tas tested 240 km/h. Nice. Hindi siya yung tipong Hindi mo mag-unlock. The more na hinahatak mo siya, the more na sumisikip siya. Pero ang question dyan, sir, is yung may vibration dampening na ba siya? Ayan. So may vibration grommets na So dito. built-in na siya. Ayan. Wow! Nice. Hindi na siya separate yung nabibilin. Hindi na siya separate. Basically, it's a one purchase, all in. Hindi mo na kailangan ng clamp, ng ball head, ng kung ano man, ng vibration damper, ng wireless charging, whatever. Hindi na. Isang salpak na lang siya. Kasi yung mga ibang brand, bibili mo pa separate yung dampening. Yan, isang Ito salpak okay siya. na. Astig. Tapos nakita nga gano'n kabilis tanggalin. Oo. Meron pa tayo ditong all-in-one. Ito. Wow. Pinakamagandang feature na nasubukan ko, blind spot monitoring. So sabihin natin, sa video tayo, hinarangan ko lang yan, wherever it is. Magko-caution siya. Kasi masisense niya na may malapit eh. So blind spots. Nice. Although may sounds din to, na pwedeng mag-alert sa'yo. Pero so far, hindi na kailangan. So basta pag may blind spot within dun sa range ng camera, automatic na makikita niya agad dito. Nice. Depends on sensitivity. Kasi ngayon, pansinin mo yung TPMS natin, yung isa natin is medyo bagsak na yung pressure. So mag-alarm din siya. Pero this is measurement ng bar, hindi siya PSI. Pwede siyang PSI. Pwedeng PSI. Pwede PSI. Nice. Pwedeng miles per hour, pwedeng iba-iba, tapos pwede ka rin mag-digital dash. Gusto mo sporty look. Nice. Ano yung mga display natin dito, sir? So, first option natin would be, ito yung parang home screen natin. Dito natin i-access lahat ng... Ito yung default screen. Okay. Dito natin i-access kung gusto natin mag-CarPlay, yung video, or yung meter natin, or setup. Basically, yung CarPlay natin is CarPlay, normal CarPlay. Although hindi nakakonect yung phone ko. Balik tayo sa home. Video naman. Front and rear. Yan. Ito yung camera natin. Ayun, so nilapit yung daliri ko. Nag-comment siya. So, front, rear, front and rear and back yan. So, pwede siyang multiple overlays. And recording yun, sir? Recording siya sabay. Gaano ka-laki yung pwede niyo ma-record? Etong AIO, punta tayo dito. Ang max niya is 1080p Full HD. Tapos pwede siyang merge recording into single video. Pwede siyang front yung main, back yung side para isang file ka lang, or back and front. Ako, ginagawa ko off para 2 separate files. Okay. Pero ano lang, mas makain lang talaga sa storage yun. Halos doble. Tapos video recording, 3 minutes loop siya. Then overlay, pwedeng time, speed, coordinate. Pero when you say 3 minutes loop, anong ibig sabihin nun? So it will record in 3 minutes. Then isang file na yun. Then next file niya would be 3 minutes again. Pagka naubos yung memory mo, di-delete yung pinaka-una. Okay. Mag-overwrite lang ng memory. Siya. Okay. So 64 gig na SD card,
Sa akin, everyday riding to and from work, 5 days. Ah, talaga? 64 gig. Ano yung maximum na pwedeng 1 to ilagay? 8 kaya niya, max. SD card. micro SD. Okay. Tapos pwede tayong mag-overlay sa ano natin. So for safety, maganda, maglagay tayo ng time, coordinate yung speed. Usually, I leave it off. Kasi alam mo na, minsan, namumulit tayo. When you say overlay, ito yung mga gusto makita doon sa file, so, di ba? Bukod sa file, sa ano na din, sa actual... Sa video. Sa video, Isa pang maganda dyan is Sentry mode. So, punta tayo sa option 719. Pansinin mo, naka-clamp siya. Any bar clamp pwede kasi yung dulo niya, ball head. Ayan, Ah, okay. Naka-ball head siya. Pero yung pagiging ball head niya, sir, na Nasisikipan naman siya. Okay. So, ayan. I'm not sure lang kung naka-power up yung unit kasi display natin to for Moto Heritage. Most likely, yes, naka-power up yung unit na yan. So, pansinin mo, ginalaw ko siya. Ngayon, since ginalaw ko siya, it should automatically record kahit hindi naka-on yung susi. Oh. So, sige, punta ka dito. Pansinin mo yung screen, nagbi-blink na siya. So, it means it's recording kahit nakapatay yung bike. Oh, nice. So, it will record 1 minute. 1 minute. Ngayon, anong advantages nun? Iniwan mo siya sa parking, may nag-usog. Sabihin natin, naggalaw ng konti yung salamin mo, may nag-usog. Gusto mo malaman sino? Gusto mo malaman paano? For insurance claim, sabihin natin nalaglag. Pero sir, yung kapag yun nga, naka-off yung bike, hindi naman ganun kalakas yung battery na kinoconsume niya. Hindi ganun kalakas yung battery na Kasi basically naka-off yung screen mo, naka-off everything, yung video files lang talaga yung naka-on. It's like charging your phone. Okay. And in 1 minute, mag-off na din naman siya. So, hindi ganun kalakas yung consumption niya. Mag-on lang siya basta kapag may naggalaw nung ano. Pag may gumalaw, sabihin as simple as tap na ganun, mag-on siya. Front and back yung mag-ano, front and back. So ngayon, sabihin natin, ayun, nag-off na yung record, di ba? Okay. Tingnan natin yung file. Wrong key. Sige, palitan ako ng susi. Ibang R90. Ayun, baka yun. Ibang R90. Baka yun. So anyway, nag-off na siya. Yun yung power consumption niya. Ganun lang simple. Ang maganda nga, secured ka. Iwan mo sa parking sa mall, hindi ka na magtataka, uy, baka magastos. Itama ako kaya yung pwesto yung mga ganun. Ang isang magiging concern, sir, is madali ba siyang manakaw? No! If papansinin mo, dito tayo sa mounting point. If papansinin mo, security torque siya. Yan yung star key na may butas sa gitna. Yung may flower. Iba ba sa flower yan? Same siya sa flower, pero kailangan mo yung flower na may butas sa gitna. Kasi may patusok siya dito. So, nakasama sa package niya. So, very specific yung tools niya. Ngayon, kung... Ayun, okay na. Tamang susi na. So, magsa-start up lang siya. Mabilis lang naman start up niya kung tutuusin. Lang a few seconds lang basically for you to warm up your bike. Then, punta tayo sa video. Responsive siya. Punta tayo sa files. Ito yung kaninang naka-off pa yung bike. So, recording na yung front niya. Ayan, sorry. Recording na yung front niya and back. Nang sabay. Different files. Let's go to the back. Same. Ayun. Kasi naka-front. Recording na din siya. Brother Ron, is this connected to your phone? So wala pang naka-connect. So hindi pa fresh unit siya, hindi pa siya naka-connect. Pakita natin gaano ka-base mag-connect. Sige. So makikita mo siya pair with your phone 9989. So 9989. Pair. Wow. Connected na siya. So first time lang naman yung then ayan. Nice. So I have my Waze, I have my Spotify. Ang maganda kung may intercom ka, it will play on the intercom. Automatic. Yung audio mo. Fair question, if your phone is Android, will the interface be different? Different, may Android Auto. So Android Auto is the same as any Android Auto na car sa kotse. Nandito ata sa ilalim yung icons. Kasi this one is for Apple CarPlay Apple CarPlay. But it's the same basically. It's the same, compatible siya dito, compatible siya sa kabila. Ang maganda, hindi na mabibilad sa sunlight to. Nice. At hindi na so mananakaw or what. And all of the apps there are built in. No, it depends on your phone. Like I have my Zoom, I have my Telegram, my VLC, my Viber na dami message. Tapos, lahat ng CarPlay or Android Auto supported apps nandito.
even my phone. Let's say we want to call my dad, girlfriend ko, or si King. Straight from the device. Kaso may kausap ata si King's phone. So, you don't really need to get your phone anymore. Nice. Plus, ang maganda, well, for me, yung phone ko kasi, mas lalo na pag nakamount sa bike, I see every notification. May nag-like, may nag-message sa akin, mga ganyan. So, in a way, this keeps you safe. Yes. Na naka-silent lahat ng notification except calls. Oh, okay. So, pagka may tumawag sa'yo, makikita dito. Pero yung mga nag-message sa'yo, hindi. It's like your driving mode. In a way, safer din siya. Nice. Then, yan, yung meter mo, nandito. Ano yung mga nakikita, sir, sa meter? So, meter mo, depends yan. So, may speed ka dito, GPS-based. So, may kasamang GPS unit siya. Okay. Then, front and rear na TPMS. Although, walang nakakabit na TPMS dito. With the temperature ng tires. Yes. Alright. Then, voltage mo, 12.9. So, pag start mo, ganda talaga ng tunog. pag-start mo, umaangat na siya. So, actual voltage siya. Diba? Then, pag off, engine temp or throttle if nakakabit ka sa ECU, which we don't do. Oh, okay. So, basically, kaya siya tinawag na AIO, all-in-one. You just have Makes one sense. device. Hindi ka na-crowded. Pala AIO. AIO na siya. Actually, may Chigi din dun sa Pikes Peak if you wanna take a look. Same as ganun din siya. Ito lang yung cable niya. Tatlong cable lang. It's basically GPS, front cam, and rear cam. Para siya nag-blend talaga sa mga bikes, no? Mas lalo na yung mga adventure bikes na may bar pa dito. Pwede mo dun ilagay. Compatible siya yung yung width tsaka yung height nung... Compatible siya with 90% of bikes in the world. Nice. Even Vespa. Actually, kaka-install lang namin sa Vespa kanina. And the 1250 GS. Wow. Tapos we also have fork stem mount. If kailangan. Sa mga sports bike. Pero sa ngayon, ganito lang. Solve ka na eh. Actually, malinis yung kabit natin ng At the same time, wires. yung kabit natin, since medyo maarte nga, Shigi na Velcro na straps. So it means talagang ayaw nila ng damages. Sa yung pagka-cable tie, yung sobrang sikip. And if you look, hindi mo pansin saan yung camera. It's blended nicely. Pero nasa... Oo nga, nasan ba? Yun. Ang lit. Blend in siya. And if you look under, wala tayong binutas. Naka 3M na industrial tape. So walang butas yan. Talagang plug and play siya. Sa tail naman, pag tingin mo, naka-tape lang din siya dito. Dito niya pinalagay sa taas. Sa taas kasi dito medyo ma-vibrate na yung So we choose, depends on your bike. Pero kapag sensitive ba siya sa light, sir? For example, syempre, isang harap wala tayong problema kasi may mga auxiliary light. Pag sa likod, may experiences ako na pagka sobrang baba ng mount, tapat talaga sa low beam, talaga nag-glare siya. Normal. Pero may mga times din naman na yung glare na yun kasi, it happens pag tutok talaga. Pero let's say if nasa gitna ka, tapos yung headlight nandito, kita mo plate number na sa mga kuys, perfect na perfect yung itsura niya. Para kang meron second na talaga. Second na dash. Ganun din, pansinin mo yung phone mount natin. Yung phone mount natin, I think phone mount nga. Sobrang liit lang ng bracket. Sobrang liit lang ng bracket. Pero it's metallic and naka-ball joint siya. All metal. And tunay na carbon. Wow. So, patigyan nga natin. pati naka-ball joint siya. So, yung ball joint niya, pwede mo sikipan. Pero usually, we set it to a way na magagalaw mo siya by hand, pero hindi siya gagalaw through wind. How much yung sir? Yung 6,200 with the wireless charging. Without the wireless charging, nasa 4,400. Pero kasama na, sir, yung installation? Kasama na. Tapos, if let's say your phone doesn't support wireless charging, you can opt for the non-wireless charging. Although, may iba kasi yung wireless charging namin, pwede kang mag-pass through ng USB-C. So, let's say hindi supported, gusto mo mag-charge, you get this, mag-cable ka na lang yung USB-C. Nice! Kasi yun, diba? We adjust it ng magagalaw mo siya, pero hindi siya magagalaw na hangin. Tested, ito 240 kph track day. Grabe. Nang walang casing phone. Tapos may ipapakita pa ako sa iyo sa mga product. Ito yung pinaka-nagustuhan kong product sa GE9. So ito yung lahat ng line. Ngayon, pansinin mo itong TR100, ito favorite ko. Ang liit lang yan.
This is Per the 10 bucks. parang USB, ano? Two-way supercharger siya kasi 100 watts. Max niya. Ang sa akin, personally, kakabit ko siya sa bike ko, pero hindi ko siya gagamitin as USB charger. Although, pwede. Pwede ka mag-charge ng laptop, ng USB-C na laptop. But, ang favorite ko dito would be, pwede ka mag-charge dito, multi-protocol siya. So, charge mo device mo. Phone mo pwede. Ngayon, if may madami kang bike, iniwan mo sa parking, usually problema mo, sige start ko nga to for like 10 minutes para lang mag-charge yung baterya. Battery tender dito. Built-in battery Talaga? tender ka. So, plug mo lang to sa USB-C, tapos sa wall outlet, may-maintain na niya yung baterya ng bike mo. So, hindi na kailangan, kuwari meron akong bike, hindi ko na kailangan bumili ng separate na battery tender. Hindi na. Yan na rin yun. Ito na yun. Nice. At the same time, since USB-C siya, if, let's say, emergency, kailangan mo mag-start ng bike, kaya niya mag-start yung bike mo in 5 minutes na nakasaksak siya. Grabe. So, 5 minutes mo siya isaksak, 0 yung baterya mo. Although, basta ayos siya, kahit basta lobat lang ayos siya, 0 lang, 0% siya, saksak mo, within 5 minutes, mas-start mo yung bike mo. Mag-charge niya. Nice. If emergency talaga, nawalan ka ng baterya, saksak sa power bank. Galing. Saksak mo sa power bank for 20 minutes, mas-start mo yung bike mo. Nice. So, more for maintenance talaga. Like, let's say, plan mo mag-out of country, buwan kang wala, iwan mo na lang to sa wall mo. Para bahala sa lahat. Astig. Favorite ko na product. At maliit lang siya. Yan mga quiz, ayun. Ganyan lang yung Ganyan size lang niya. siyang size niya. So, akala mo Maliit maliit lang siya na device. Pero sa ilalim niya, may controllers din talaga. Oh. Pero, tandaan mo, ano lang siya, straight lang siya ng red and black sa baterya mo. Nung una akala ko, USB lang talaga siya. Pero Mukha siyang USB lang. oo, mukha siyang USB lang. Yun pala. Grabe. Two-way siya. Ganda. Mas important sa akin, knowing ako, personally, dalawa yung bike ko. Dalawa lang ba? Dalawa. So, malaking bagay siya. Actually, I have a PX150 na 1994. Yung pinakahuling PX150 ng Vespa na naka-drum brake. Tapos electronic start siya. Ang problem ng PX150 na version na yon, if hindi mo siya ginagamit, nagde-drain yung baterya. Oh. So, if I have this, at wala akong balak gamitin kasi display bike lang siya for me. Wala akong balak gamitin yun, saksa ko na lang. Anytime na gusto ko siyang gamitin, alam kong lagi siya may karga. Start ko na lang siya. Stig. So, one of the best. So, sa mga quiz dyan na maraming motor and hindi alam kung paano maintain yung baterya ng motor, ayun. Parang necessity talaga siya. Then, ayun na nga, dito tayo sa napanalunan na raffle. So, ang all-in-one natin, saying na all-in-one talaga siya, may EPMS na talaga siya. How much is the AIO? So, ang basic kit is this. Itong buo. It's 23,500. Anong kasama, sir, sa basic So, kit? ang basic kit, ang kasama niya would be the monitor. Ayan, may blind spots monitoring siya. So, monitor, front and rear cam, and GPS unit. Okay. So, yun yung kasama. Pagka combo package siya, magagamit mo na yung features ng tire pressure monitor. May additional siyang either valve cap or internal valve. Okay. TPMS, ikaw na lang pumili. Pero it's of the same value lang siya for the AIO. Although pag pinurchase mo siya, mas mahal ang internal. Pero sa 23,000 na yun, sir, meron ka ng handlebar mount? Yes. Okay. Standard 22mm na handlebar mount. Okay. Kung nakita mo sa Pikes Peak sa R9 ko. Yun na yung kasama. Alright. So ito naman, ang maganda dito sa tire pressure monitor na to is you just pair it to this. Pwede. Or you can pair it to the individual one. Yun. So, ito, tire pressure monitor, same. May temperature ka, may indication ka ng current pressure mo. Tapos, ang maganda dito, hindi siya button cell battery. May charger siya. Oh. Once a year mo lang siya i-charge for like 20 minutes. So, sabihin natin na anniversary niyo ng wife, girlfriend niyo, charge mo to. Nice. Next na anniv niyo, charge mo ulit. Oo nga, no? Pero, makes sense nga. pero, malilobot to in 2 years. Oh. So, 50% pa lang talaga siya. Pero yung ano, sir, yung valve cap, may battery din ba yan? Wala. Ay, sorry. Yung valve cap meron pala. Meron din. Anong battery niya, Bottom sir? cell. Bottom cell na battery na you change it for like once every 3 years.
Grabe. Basically, it's a plug and forget. Mhm. So ngayon, ang maganda, if let's say, example lang, since napanalo ng mga Intel PMS, Mhm. nagsawa ka na dito, Mhm. gusto mo na mag all-in-one, Mhm. tago mo yung valve cap mo, pair mo to wireless dito. Pwede siya. Kailangan mo nila isang basic kit. Hindi mo na kailangan yung combo kit. Nice. Although, ang wala sa'yo pagka combo kit would be the remote. Ano yung remote na yan, sir? So, itong remote na to is for the AIO nga. Mhm. You can answer and drop calls. You can change between functions niya instead of you letting go. Meron talaga siyang buttons pala. May button siya. Oh, ano yung buttons niya? Call, okay. App switching siya basically. Tapos, app switching, drop and answer calls. Pati return back, yung switch ka ng functions, mga ganyan. And at the same time, snapshots. Okay. Ay, So, pwede? So, example lang auto-record siya, di ba? Ah. Gusto mong i-record siya specifically ngayon. Mhm. You can press a button, mag-record siya starting ngayon, Mhm. until you press it again, yun na yung span na record mo, then babalik niya siya sa auto-record niya. So may clip ka na kung gusto mo 5 minutes yun, may clip ka na nun. Mhm. So yun yung function nito. Or, taking pictures. May maganda nga sabihin natin, bumabanking kayo sa corner, gusto mong picturean yun. Isang picture dito, nang hindi mo na binibitawan yung bars mo. Nice. Ay, may isang tanong ako, sir. Kung marami akong bikes, pwede ko ba siyang i-interchange? Pwede. Tatanggalin mo lang yung valve cap, lipat mo sa kabila. Basically, this kasi gets the measurement ng valve cap mo. So ngayon, pwedeng nakamount sa bike to or pwedeng ibulsa mo na lang. Or ikaw bahala. Kasi quick release mount lang naman to eh. Okay. So it's really easy to remove. Punta tayo dito, pakita ko sa'yo. So talagang pwede siya. Jancy in the house! Kasi yung mga quiz na may maraming bikes, so magandang option na yung natatanggal. Yung uso nang tinitignan kasi natin eh. Kasi diba dalawang bike natin, Z900 tsaka Vespa. So tinitignan natin yung TPMS na pwede natin i-switch para magamit natin for both bikes. So ito yung cap, basically ganito na siya. Screw-on lang talaga siya. Kasi may pangalawang screw siya to remove the battery housing. Tapos, ang maganda dito is, hindi siya yung makintab, hindi siya yung agaw pansin na mananakaw. Although prone pa rin talaga. But still, hindi siya yung, sabihin natin yung makikinang talaga na, uy, ganda naman yan, kunin mo nga, hindi siya ganun. So pero... Hindi siya compatible sa ibang brand. Oh. So, not unless yung magnanakaw sa isang kachiki. So if ever na ipapark mo siya sa labas, tanggalin mo na lang. Well, iniiwan ko sa akin kasi hindi naman nalata eh. Actually, ngayon pa nga lang, nahirapan na ako ano pa meron dito? So, anong kulay gusto mo? Black na lang, sir. Function-wise, same lang sila. Black na lang. Para low profile. This, naka-seal naman siya. Sige. Yay! Basically, external valve cap, tapos ito yung tripod mount. Talagang pwede siyang pang ano, yung mga pang dito. Tapos pansinin mo yung clip niya, ayan o, slide on lang talaga. Oh. So ngayon, lagyan natin. Seal pa siya. Pero pansinin mo, itong part na to, you just slide it in, tapos zip tie mo na lang kung saan man. Nice. So talagang ano siya, kung hindi man zip tie, pwedeng nakadikit. So talagang quick transfer siya. Sa mga quiz, liit lang niya. Kasi ito, pwede mong i-mount ng mabilis dun sa mga phone, sa mga GoPro mount din, in sa 360 mounts. Ayun, so yung mga quiz, yun nga, sabi ko kanina nung papunta tayo dito, nakikita ko yung TPMS as a very essential addition sa mga bike kasi nga, hindi mo alam kung kailan ka mapapako or wag naman sana mabubog yung gulong. Yung nangyari sa akin sa Pampanga ng mga quiz, ewan ko, nahiwa yung gulong ko sa likod. Medyo mahaba yung pagkakahiwa, kaya ang bilis na mawalan na hangin ng time yun. Buti na lang yung vulcanizing shop na napuntahan natin, mayroong malaking patch and nauwi natin yung bike na yun. Dito natin ipapalagay yung ano natin, yung tire pressure monitoring system para mas madali natin makita sa kapag nagra-ride tayo. Ayan, so ilalagay na. Yan mga kuiso, tingnan nyo kung gaano kaliit lang yung aparato na yun. Ayan o, yan lang yung relo ko. Parang relo lang siya. Yan lang siya kalaki. Pwede mo siyang tanggalin. Salpak lang ng ganyan talaga. Slide. Slide lang.
Tapos kapag tatanggalin, Slide lang din siya. slide lang din. Wala namang button na Wala. pipindutin. Matigas lang siya to. Ay, tsaka may nag-click. Ganun lang kadali. Kabit na. Wow! Ayan, mga quiz, oh. Tapos, kasi yung mga valve cap natin, yan, 2 valve cap yung kasama. Sir, nasiset natin yan kung PSI or bar yung metric niya. So, kaya ng PSI na lang. Okay, okay na po. Yun. Pag magsiset ka ng set, long press mo po dito. Ang pindot, pinakamababang temperature, yung temperature, cold or hot. Okay. Kasi ito yung pinakamataas na temperature. Okay. Ito yung pinakamababa. Kababa. Nilagay yung front 32. Na ano agad, ang galing ah, na-pair agad ah. Ayan, nilalagay na ni Kuya yung valve cap. $32 rin. Okay. Sige. Paano siya pinapatay? Kusa po siya namamatay. Kusa na siyang mamamatay. Kahit kapag pinatay ko yung motor, pwedeng iwanan ko na lang. Ayos. Ayan, no? Pwede siya. Yung charger niya, parang magnetic. Parang sa smartwatch. Okay. Ayun mga kuy, set na tayo. Papaalam na lang tayo sa kanila, Boss Jerry and Boss King. Itong M2 Motorcycle Garage Manila, nandito siya sa may Camagong, Makati. Tapos nasa loob siya ng malaking parking dito. Alam ko, parang showroom to ng mga kotse. Mga bilihan ng mga kotse to. Katabi siya ng Max 888 showroom. So, nasa dulo siya, sa kaliwa. Makikita nyo dito, M2 Motorcycle Garage. So yun mga kuys, maraming salamat sa pagsama sa akin. Nakuhanin yung premyo natin na TPMS from Chigi Philippines. And again, maraming salamat kay Boss King, Boss Jerry, and sa Chigi Philippines staff para sa ating napanalunan na TPMS. So yun mga kuys, hanggang dito na lang ulit. Thank you guys for watching this video. See you again in our next vlog. This has been Music, signing off. Always remember guys, stay safe, ride safe, and God bless.